Please, tama na. Nasasaktan na ako. Please, Lino. Itigil mo na to. Pagmamakaawa ng isang dalaga sa kanyang asawa na patuloy pa rin siyang hinahampas ng sinturon. Muling napahiyaw ng malakas ang dalaga nang sikmurain siya ng kanyang asawa at galit na galit ito. Masakit? Mas lalo kang masasaktan kung patuloy kang mag-iingay dyan. Just take my punishment to you, my slut wife. And he slapped his wife. Walang tigil ang pagbagsak ng mga luha ng dalaga. Masakit ang buong katawan niya dahil sa parusa ng kanyang asawa. Kahapon at ngayon ay umuwi itong galit na naman at siya na naman ang pagbubuntunan ng kanyang galit. Walang araw na hindi ito umuwi ng galit na galit galing sa trabaho. Wala naman siyang linabag sa mga utos ng kanyang asawa. Basta't umuwi na lamang itong mainit ang ulo at paparusahan siya. Pinilit ni Talma na magpakatatag para sa kanyang sarili at para na rin sa kanyang asawa. Mag-4 na taon na silang kasal at kasabay ng pananakit ng kanyang asawa na si Lino sa kanya. Mahal niyang kanyang asawa. Mahal na mahal kaya hindi nito kayang iwan kahit pa sinasaktan na siya physically, emotionally and mentally. Hindi pa rin ito sumusuko sa binata at umaasang makikita ng kanyang asawa na si Lino. Ang halaga niya at mahalin nito pabalik. Walang araw na hindi umiiyak ang dalaga. Hindi niya alam kung bakit ginagawa ito sa kanya ng kanyang asawa. Kung bakit pinilit pa siya nitong pakasalan kung sasaktan rin lang naman siya ng binata. Hindi pa nakawalang mga masasakit na salita ng kanyang asawa tungkol sa kanya na wala namang katotohanan. Slut and whore. Yan lang madalas itawag sa kanya ng asawa niya. Na maduming babae ang kanyang asawa at nakikipagtalik sa kung sino-sino man. Kahit ang totoo ay birahan pa rin ang dalaga. Ni minsan man ay walang nangyari sa kanila ng kanyang asawa dahil maduming babae daw siya. Lahat naman sakit na salita ng lalaki sa kanya ay tinatanggap niya at napapatawad ang kanyang walang pusong asawa. Minsan lang ito makalabas ng kanilang bahay kung maagang mang umuwi ang kanyang asawa galing sa trabaho at hindi ito naaabutan na nasa kanilang tahanan ay iniisip ng binata na nalalalaki ang kanyang asawa kahit pa pumunta lang naman ito sa kanyang mga kaibigan, magulang o sa mall. Maraming pasa ang dalaga dahil sa natatamo nitong parusa galing sa demonyo niyang asawa. Kapag siya'y lalabas o bibisita sa kanyang magulang, ay pilit niyang tinatakpan ng kanyang mga pasa gamit ang make-up o kaya naman kapag may sugat o pasa ito sa kanyang katawan, ay mahabang damit ang kanyang sinusuot. Sa 3 taon na pagsasama nila ay kailanman na hindi siya nagsumbong sa kanyang magulang at tanging sa kanyang nakakatandang pinsan na si Jobert at ang kanyang matalik na kaibigan. She begged for them na huwag sabihin sa kanyang magulang. Mahal niyang kanyang asawa. At sa oras na nalaman ng kanyang magulang na ganito ang trato ng kanyang asawa sa kanya ay paniguradong ilalayo siya ng mga magulang sa pinakamamahal niyang asawa. Tanggap niyang kanyang asawa sa kabila ng paghihirap at pagdurusa nito sa poder ng kanyang asawa na si Lino. Ang magulang ni Lino ay nasa ibang bansa ang huling pagkikita ng dalaga sa pamilya ng kanyang asawa ay noong ikinasal sila. Both side of their family is happy for them. Sinasabi pa nga ng mga ito na bigyan na daw sila kaagad ng apo. Answer, Miss Lat, may kabit ka ba? Sino kabit mo na yun at sa harap mo siya papatayin ko? Ano? Answer me, my slut wife. Galit na buliyaw ni Lino sa kanyang asawang si Telma na humahagulhol sa sahig at nanghihina. Hindi ito sumagot at tanging mga hikbilang ng kanyang asawa ang naririnig niya. Kaya naman mas lalong kumulo ang dugo niya at walang pasabi niyang mabilis at mahigpit niyang hinawakan ang panganan dalaga at sinampal niya ito ng napakalakas kaya napahiyaw ang dalaga. Dahil sa sakit at hapdi ng kanyang pisngi, buong katawan niya ay masakit at nanghihina na. Dumugo rin ang gilid ng labi ng kanyang asawa. Answer, Miss Lat! Halos pumutok ng ugat ng binata sa kanyang leeg dahil sa lakas ng sigaw nito. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Lino. Wala akong ibang lalaki. Wala akong kabit. Nanghihinang sabi ng dalaga sa kanyang asawa na namumula ng buong mukha dahil sa galit. So, yun ang dahilan? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Nagagalit ang kanyang asawa na si Lino dahil inaakala nito na may ibang lalaki siya. Hindi nga siya makalabas ng bahay at sasabihin nito na may ibang lalaki siya. Muli na naman siyang sinampal ng kanyang asawa. Sa pagkakataon na ito'y namanhid ang dalaga at walang maramdamang sakit.
Nanghihina nitong tinignan ng asawa niyang nalilisik ang mga tingin nito sa kanya. Pagkatapos nilang makasal ay nalaman niyang may grupong kanyang asawa at siyang namumuno. Isa itong mafia boss, isang lalaking walang puso at demonyo, pero nagawa pa rin niyang mahalin. Don't fool me, slut. You even dare to lie? Alam kong may kabit ka, malandi kang babae. At sa sinabi ng kanyang asawa ay doon lang siya nagkalakas ng loob upang patulan ang asawa. Nasampal niya ito, hinang-hinaman ito, ay napilit niya pa ring tumayo upang masampal ang kanyang asawa. Saka na lamang niya na-realize ang kanyang ginawa ng mahigpit na hinawakan ng kanyang asawa ang balikat niya. Nandidilim ang aura ng kanyang asawa. Tila mas lalo niyang nagalit ang asawa niya. Hinawakan ng kanyang asawa ng napakahigpit ang kanyang braso at mabilis na hinila papunta sa basement, ang lugar kung saan siya mas pinaparusahan at pinapahirapan ng kanyang asawa. When they reached the room in the basement, tinulak siya ng kanyang asawa at naging sanhi upang mauntog ito sa pader. Hindi naiwasang mahilong dalaga dahil ang ulo nito ang unang tumama sa pader. Napaupo ito sa sahig habang hawak ang ulo. Nahihilo ito dahil sa sobrang lakas ng pagkatama ng kanyang ulo. Walang pakialam ang kanyang asawa sa kanya kahit pa tumama ang kanyang ulo sa pader. Tinitigan lamang siya ng kanyang asawa na parang wala siyang kwenta sa mundo. Muling umiyak na naman ang dalaga. Pagod na ito pero hindi pa rin nagawang iwanan at sumuko ng dalaga sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung anong nakita nito sa kanyang asawa at mas minahal ng sobra kahit pa puro pananakit ang ginagawa nito sa kanya araw-araw. Sinarado ng kanyang asawang pinto't alam niyang uumpisahan na naman siyang parusahan ni Lino. Mabilis lumapit sa kanyang asawa at sinipa sa kanyang kanang binti. Hindi pa ito nakontento at tinayo siya. Nahihilo pang dalaga pero pinilit niyang makatayo dahil nanghinang mga binti nito. Muling tinulak siya ng kanyang asawa papunta sa kama at pinagampas siya ng kanyang asawa at sinasabunutan. Ilang beses na nagmakaawa si Telma sa kanyang asawa na tumigil na pero parang walang naririnig ang asawa niya at patuloy siyang sinasaktan. Ayoko na! Tigilan mo na ako, Lino! Masakit! Ayoko na, please! Nagmamakaawa ako sa'yo, nasasaktan ako, pagod na ako! Ah! Sigaw ng dalaga habang natutulog ito. She's having a bad dreams at worst. Ang kanyang napapanaginipan ay tungkol sa pananakit ng kanyang asawa sa kanya. Pinagpapawisan na rin ito at magulo ng kama at hindi mawawalay kumukuha ito at sumisigaw habang nananaginip. Muling humagulhol ang babae at ganoon din ang kanyang ina. Nasasaktan siya sa nasasaksihan niya ngayon. Ang anak niya umiiyak at sumisigaw habang nagmamakaawa sa kanyang asawa sa panaginip. Muntik pang mahimatay ang ina ni Telma. Mabuti na lamang at nakauwi ng asawa ng kanyang ina na si Felix, ang ama niya. Umupo sila sa sofa dito sa kwarto ng kanilang anak. Patuloy pa rin itong sumisigaw at umiiyak. Si Jobert naman ay ginigising ang kanyang pinsan. Ilang minuto na niya itong ginigising pero hindi pa rin nagigising. Pagkarating nila ng Tito Felix niya ay narinig na lamang nila ang mga sigaw ni Telma at ang ina ni Telma ay umiiyak na rin at pilit na ginigising si Telma. Ang kwento ng ina ni Telma ay bigla na lamang itong umiyak at sinisigaw ang pangalan ni Lino, ang asawa ng dalaga. Lumapit sa kanyang asawa niyang si Felix at pinatahan. Naawa itong tumingin sa kanyang anak na babae. Naawa siya dito't nasasaktan. Kailanman ay hindi niya sinaktan ang kanyang anak na babae at pinagbuhatan ng kamay. Prinsesa ang turing ng mga ito kay Telma. Hindi niya lubos akalain na pinagkakatiwalaan niyang si Lino ay ang una't huling mananakit sa kanyang anak na babaeng si Telma. Isang katahimikan ang nabuo sa loob ng kwarto ni Telma. Tumigil na rin ito sa pagkakasigaw at tila tumahan na. Muli siyang niyugyug ng kanyang kuya Jobert at unti-unting minulot ng dalagang mata niya. May tumutulo pa ring luha sa kanyang mata na agad namang pinunasan ng kuya Jobert. Nang mamulat ng dalagang mata ay bumungad sa kanyang harapan ng kanyang pamilya. Halatang kagagaling lang sa iyak ng kanyang ina. Mom, mahinang sabi nito. Mabilis na lumapit ang magulang niya sa kanya. Anak, her mom said and she hugged her. Ganon din ang kanyang ama. Mom, Lino's abusing me again. Kahit sa panaginip ko, umiyak na saad ng dalaga. Kaya mas lalong humigpit ang yakap ng kanyang ina sa kanya't sila Jobert at Felix ay napakuyom lang ng kamao. Stop crying, Telma. Hindi ka na ulit masasaktan pa ng Lino na yan. Pagpapakalma ng pinsan niyang si Jobert.
Gutom ka ba anak? Pagbabago ng usapan ng kanyang ina. Tumangulang ang dalaga. Alam niyang ligtas na siya ngayong nasa pamamahay na siya ng kanyang magulang. Ngumiti ang ginang at tinulungang tumayong anak niyang si Thelma at sumunod na rin sila Felix at Jobert. Habang nasa kalagitnaan sila ng hagdan ay pinilit niyang binabalanse ang kanyang katawan kahit pa nangihinang mga tuhod nito. Kung hindi man siya inaalalay ng kanyang ina ay paniguradong kanina pa ito nakasalampak sa ibaba. Ang katawan ng dalaga ay nangihina pa rin dahil sa mga natamong pasa at sugat nito sa pagpaparusa sa kanya ng kanyang asawa. Kasabay pa ng pananakit ng gitnang bahagi ng katawan niya. Para sa kanya ang kanyang nakaraan kasamang asawa niyang si Lino ay isang malaking pagkakamaling pinagdesisyonan niya at isang bangungot. Ang pananakit ng kanyang asawa ay naging sanhi na ito ng trauma sa kanya. Pinilit niyang magpakatatag para sa sarili. Gusto man niyang sumuko hindi niya pa rin magawa. Nang malapit na sila sa kusina ay nagulat ang lahat dahil sa biglaang pagbagsak ni Thelma. Mabuti na lamang at mabilis siyang nasalo ng kanyang ama. Agad tong binuhat ng kanyang ama at nihiga sa sofa. Pinakiramdaman niya ang leeg ng kanyang anak at napagtanto nitong inaapoy na ito sa lagnat. Jobert's POV. Kamustang anak namin? Nag-aalala ng tanong ni tita sa doktor na kaharap namin ngayon. Tumingin naman ito sa amin. Mrs. Rojas, kailangan na po talaga natin siyang idala sa ospital para mas mabilis siyang gumaling. After niya magpagaling is I suggest na mag-undergo therapy siya for her trauma. She needs time to heal. Gaya ng kwento niyo kanina na inaatake na naman ito ng kanyang trauma dahil sa ginawa ng asawa niya sa anak niyo. Well, if it was the best thing to do para gumaling ng anak namin, sige payag na ako. Ayoko na muling nakikita nagkakaganyan ng anak ko. Sa 4 na taon na wala ako sa tabi niya habang sinasaktan siya ng kanyang asawa ay wala akong nagawa. Wala akong ginawa para protektahan ang anak ko. And she was crying again. Umiwas na lamang ako ng tingin sa kanila at pumasok sa loob ng kwarto ng pinsan ko na si Thelma. Tinignan ko siya habang mahimbing na natutulog. Hindi pa siya kumakain. Napunta na naman ang tingin ko sa mga pasa at sugat niya. Muli na namang nabuo ang galit ko sa hayop niyang asawa. Makalipas ang 3 oras ay hapon at nagpasya sila Tito Felix na idala na lamang si Thelma sa ospital. Naayos na rin ang kanyang inang mga gamit ni Insan. Pinasok na ako na ito sa likuran ng sasakyan ni Tito Felix. Hindi na ako sasama pa sa kanila dahil may importante pa akong gagawin. Kailangan ko nang ilakad ang lahat ng kakailanganin para sa annulment nilang mag-asawa. Tinawagan ko na rin ang lawyer ko. Nang magkita kami, sinabi nito na mas maganda kung kasama ko si Thelma. Sinabi ko rin na sinasaktan siya ng kanyang asawang si Lino. Gusto namin itong sampahan ng kaso kahit pa ayaw ni Thelma. Buo pa siya kung ipakulong ang demonyong yon. Binigay ko rin sa kanyang litrato ni Thelma na may mga pasa at sugat ng kanyang mukha at katawan. Ang sabi ni Attorney Ramon Laurel ay magagamit itong ebidensya. Pagkatapos naming mag-usap ay umuwi na muna ako sa bahay ko. By the way, I'm Jobert Miguel Rojas. Get the fuck out of here, idiot! Umaalingaw-ngawang malakas sa sigaw ni Lino sa kanyang mansyon. Hindi maiwasang matakot ng mga tauhan niya dahil alam nilang galit na naman ito. 2 linggo na nakalipas nang pumunta at nag-iskandalo sila Jobert at Felix sa harap ng mansyon ng binata. Pagkatapos ng pangyayaring yun, bigla na lamang itong nagwala. Sa 2 linggo, walang araw na hindi ito nagagalit at nagwawala. Madalas ring mainitin ang ulo nito. Ah! Buwisit kayong lahat! Nagtayuan ang mga balahibo nila. Na marinig na naman nila itong sumigaw at ang mga nabasag na kagamitan ng kanilang amo. Hindi nila alam kung anong nangyayari sa kanilang amo. Tila nababaliw na ito. Gusto man nilang pasukin ang kwarto ng kanilang amo na si Lino ngunit mahigpit na ipinagbabawal na sino man sa kanila ay bawal pumasok sa loob ng kwarto ng kanilang amo at pati na rin sa dating kwarto ng kanyang asawa. Sir, I said get out! Leave! Naiyak ng babae dahil sa malakas na pagsigaw sa kanya ng kanyang amo. Dali-dali itong lumabas ng kwarto ng kanyang amo. Nagmamadali silang bumalik sa kanilang pwesto na marinig nila si Lino na nagmamadaling bumaba at lumabas ng kanyang mansyon. Umalis ito nang walang pasabi kung saan ito pupunta. Siya na rin ang nagmaneho ng kanyang sasakyan. Sa kabilang banda, nag-aalab ang mga mata ng binata at mas binilisan pa ang pagmamaneho papunta sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawa. Wala ito sa tamang pag-iisip
at basta na lamang niya hinahatak ang daan patungo sa mansyon ng mga Rojas. Sa sobrang bilis ng pagmamaneho niya, mabilis itong nakarating sa mansyon ng magulang ni Telma, ang kanyang asawa. "Open this gate!" he shouted, at kinalampag ang gate ng mansyon nila Telma. Tila nagkapalit yatang eksena dahil noon ay ama at pinsan ng kanyang asawa nag-eskandalo sa labas ng pamamahay niya, at ngayon naman ay siyang gumagawa ng eskandalo. "Sir, pasensya na po, ngunit wala po dito sila Ma'am at Sir." "Shut up!" His voice thundered. Galit na ito. "Nasaan ang asawa ko?" Muli niyang sigaw. Wala nitong paki kung natatakot man sila sa kanya. Ang importante ay makita niyang kanyang asawa at maiuwi ito sa mansyon nila. "Sir, wala nga po sila." "Then nasaan ang asawa ko?" "Hindi po namin alam, sir." Bigla na lamang po silang umalis. Umuuwi pa rin naman ang magulang ni Ma'am Telma. Paminsan-minsan dito pero hindi na rin po sila nagtatagal at aalis na naman po. Pero si Ma'am Telma, hindi na po siya umuwi dito. Pagpapaliwanag ng isang katulong. Napakuyom ng kamao si Lino at walang alinlangang sinuntok niyang padar at hindi na ito nakontento at pinagsisipa din niya ang gulong ng kanyang sasakyan. "Don't fool me. Open this gate. If you won't open it, then see you in hell." He's threatening them. Ngunit ilang minuto nang lumipas ay hindi pa rin nila binubuksan ang gate, kaya naman mas lalo lamang itong nagalit. Sa sobrang galit niya, mabilis niyang kinuha ang baril sa loob ng sasakyan niya at nagpakawala ito ng 2 putok sa kalawakan. Nagsigawan ng mga tao sa loob. Nagpatawag na rin sila ng iba pang guard para pigilan at paalisin si Lino. Babarilin na niya ang gate at wala siyang pakialam kung may mabaril siya. Napatigil ito nang marinig niya ang boses ni Jobert. "And what the heck are you doing here?" Madiin itong tanong sa kanya. Matatalim din ang mga tingin nito sa kanya, kaya patas lamang sila. "Nasaan si Telma? Where is my wife?" Sigaw niya ulit habang tinatanong kung nasaan ang asawa niya. Ngumiti lamang na nakakaloko si Jobert at hindi makapaniwalang tinignan ang kaharap niya ngayon na si Lino. Ano naman ang katarantaduhang gagawin ng demonyong ito at hinahanap-hanap ngayon ang asawa niya? "Wala siya dito," sabi ni Jobert at gumisi ito sa kanya. Tinutok ni Lino ang baril kay Jobert. Wala siyang pakialam kung pinsan pa ito ng asawa niya. Sagad na rin ang galit niya sa pinsan ng kanyang asawa. "I told you, she's not here. At wala ka ng pake pa kung saan man pumunta ang asawa mo. And what the heck are you doing here? Don't you know na hindi ka na pwedeng makapunta pa dito? Now, umalis ka na dito bago pa ako tumawag ng pulis." Jobert said. Wala lamang sa kanya ang sinabi ni Jobert. Wala naman itong takot sa mga pulis at kahit pa ipakulong nila siya ay makakalaya at makakalaya pa rin naman siya. "Nasaan si Telma?" he asked him again, pero wala itong natanggap na sagot. "Just leave, Lino. Ano pa bang kailangan mo sa pinsan ko? And why the heck na hinahanap mo siya ngayon? Akala ko ba wala kang paki sa kanya? At bakit asawa mo pang tawag sa kanya? Tinatawag mo siyang asawa pero hindi mo na siya tinuring na asawa. Gago ka ba? Sinasagad mo na talagang pasensya kung hayop ka. Remember this, Lino. Hindi mo na muli makakalapit sa asawa mo. Kay Telma, dahil sa katarantaduhan may kailangan pa niya magpagaling at magpakalakas. She's now healing, Lino, and she doesn't deserve a heartless demon like you. Again, leave in this place right now." Lumapit na kaunti si Jobert kay Lino at nakipaglabanan siya ng titigan sa gagong asawa ng pinsan niya. "Leave her alone, Lino. Umalis ka sa buhay niya. Hindi ka niya kailangan at dahil sa'yo kaya siya nagdudusa ngayon. Umalis ka na. Hindi ka nararapat para sa pinsan ko. Alam mo kung bakit? Dahil wala kang kwentang tao. Isa kang malas sa buhay niya." Hindi nakaligtas sa paningin ni Jobert ang pagkita niya ng malungkot at sakit na reaksyon na dumaan sa mata ni Lino. Ngunit napalitan din ito ng mas nakakamatay na titig. Galit na galit si Jobert ngayon kay Lino. Gustong-gusto niya itong suntukin ngayon din. Ngunit pinipigilan lamang niyang kanyang sarili. "Hindi mo sasabihin kung nasaan siya? Fine, ako maghahanap sa kanya at oras na malaman ko kung nasaan siya ngayon ay kukunin ko siya sa inyo. Babawiin kong asawa ko at iuuwi ko sa tahanan ko." He warned him. Hindi maiwasang mangamba ni Jobert dahil sa sinabi ni Lino sa kanya. Nang makaalis na si Lino ay mas pinahigpit pa ni Jobert ang pagbabantay dito sa mansyon ng kanyang tito at tita. Pagkatapos ay pumunta na ito sa ospital kung nasaan nakakonfine ang pinsan niya. Alam niyang hindi nagbibiro si Lino sa mga sinabi niya,
Kailangan niyang maunahan ito bago pa niya matuluyang malaman kung nasaan ang pinsan niya. Pagkarating niya sa room number na sinasabi ng Tito Felix niya ay natutulog pa si Thelma. Tito, can I talk to you for a while? Tumango na lamang si Felix at sumunod sa kanyang pamangkin. Ano ba yung pag-uusapan natin? Nagtatakang tanong ng Tito Felix niya. Tito, kailangan na nating ipalipat si Thelma sa ibang ospital kung saan ligtas siya at hindi mabilis na mahahanap siya ng kanyang asawa. Mabilis na sabi niya sa kanyang tito habang tumingin sa paligid kung may nakarinig ba sa kanya ay may kasunod sa kanya. Teka, ano bang nangyayari? Mas lalo lang itong nagtaka dahil sa ikinikilos ng kanyang pamangkin. Sumugod sa mansyon niyo si Lino at hinahanap niyang anak niyo. Oras na mahanap daw niya si Thelma, kukunin daw niya sa atin si Thelma. May hinang sabi nito tanging silang dalawa lamang ang nakakarinig. Lalo na't hindi dito sigurado kung may nakasunod ba sa kanya o kanina'y wala. Alam niyang mautak at makapangyarihan ang asawa ng dalaga, kaya naman kailangan niya mag-ingat lalo na at hindi niya matukoy kung ano ba talagang totoong pakay ni Lino sa kanyang asawang si Thelma. Malakas ang kutob niya na kung sakali ay mahanap nitong kanyang asawa ay mas lalo lamang siya nitong sasaktan. Dahil sa sinabi niya ay nagmadaling pumasok sa loob ng kwarto si Tito Felix at sumunod rin siya. Narinig pa niyang pagpapaliwanag nito sa kanyang asawa tungkol sa pagpapalipat kay Thelma sa ligtas na lugar dahil sa nalaman ng kanyang asawa ay nagalit pa ito at sumang-ayon sa plano ng kanyang asawa na si Felix. Hindi pa alam ng kanilang ibang kamag-anak ang nangyari kay Thelma, lalong-lalo ng mga kapatid nitong lalaki na nasa ibang bansa. Oras mang malaman nila ito ay tsak na uuwi sila dito sa Pilipinas. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa mga nakakatandang kapatid ni Thelma ang mga nangyari. Sa totoo lang ay nagigilty pa rin ito sa mga nangyari. Matagal na niyang alam pero wala man na siyang ginawa. Hindi rin naman niya kasi natiis ang kanyang babaeng pinsan dahil pinakiusapan nito na wag daw sabihin sa kanyang magulang. Hindi rin naman niya masisisi si Thelma dahil mahal nitong asawa niyang si Lino. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin noong mga araw na yon. Gusto niyang magsumbong kaso nakukonsensya rin naman siya kapag naalala niya mga araw na nagmamakaawa si Thelma sa kanya na wag nang sabihin sa magulang niya. Gusto man niyang sabihin ay mas pinili na lamang niyang manahimik. Gusto niyang tulungan si Thelma sa iba pang paraan kaso puro sablay lahat. Naalala pa niyang araw na second anniversary nilang mag-asawa. Ang magulang ni Thelma at Lino nagplanong i-celebrate daw nila ito kahit pa hindi makakauwi ng bansa ang pamilya ni Lino. Nung araw na yon ay pinilit niyang dalaga upang tumakas na lamang sa kanyang asawa o makipaghiwalay ngunit hindi ito pumayag. Hindi na niya nakakaya pang nakikita at nalalaman na araw-araw na itong sinasaktan ng kanyang asawa. Naawa siya sa kanyang pinsan sa tuwing nakikita niya itong umiiyak at puro pasa at sugat ng iba't ibang parte ng katawan ng dalaga. Awang-awa siya sa kanya ngunit wala siyang nagawa. Ayaw sumuko ng dalaga sa kanyang asawa. At umaasa pa rin itong magbabago at mamahalin din siya pabalik ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, maingat na hinawakan ng ina ng dalaga ang kamay nito. Nabaling ang tingin niya sa suot na singsing ng kanyang anak. Simbolo ito ng kasal na ito at daladalang apelyido ng kanyang asawa. Ang pamilya ni Lino ay makapangyarihan din tulad ng kanilang anak na si Lino. Higit sa kaalaman, matagal nang naibalita sa publiko na kasal ng mga anak ng pamilyang Rojas at Gamos. Nagsanib puwersang dalawang pamilya na ikinatuwa naman ang lahat. Si Thelma Lucille Rojas Gamos ay dati nang naging isang model, ngunit natigil lamang ito sa pagmomodelo na siya'y maikasal kay Lino. Si Lino naman ay nagmamayari niya ang isa sa mga pinakasikat na kumpanya. Alam niyang marami ng pangarap ang kanilang anak na babae, ngunit hindi naman nila aakalain na handa niyang talikuran ang mga pangarap niya para lamang kay Lino, ang kanyang asawa ngayon. Sinabi rin ng pamilyang Gamos na kahit kasal na siya ay pwede pa rin niyang ituloy ang pagmomodelo dahil hindi naman yung labag sa batas, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pumayag ang kanyang asawang si Lino. Na magtrabaho pa ito at ituloy ang pagmomodelo, mas maganda na lamang kung mananatili ito sa bahay nila at si Lino na lamang ang magtatrabaho. Akala ng lahat ay maayos ang kalagayan ni Thelma sa loob ng mansyon ni Lino. Ngunit akala lamang ng lahat iyon. Ngayon lang nila na-realize na kaya hindi pumayag noon si Lino na magtrabaho si Thelma dahil sasaktan niya ito. Sobrang labong ipaliwanag kung bakit sinasaktan ni Lino ang kanyang asawa.
Alam naman nila na kahit may kademonyohan ng pag-uugali ni Lino, ay nagustuhan pa rin nila ito para sa kanilang anak na si Telma. At yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa nila. Ang pumayag na magpakasal ang kanilang anak kay Lino at isa na rin ang mga dahilan na pumayag sila ay ang mga kabutihang pinakita ng binata sa kanila noon. I'm so sorry anak, don't worry. Malapit ka na makawala sa asawa mo. Magiging mas malaya ka na sa kanya. Kaya bilisan mo magpagaling ha. Mahal na mahal kita anak. Babawi si mami sa'yo anak ko. Mahinang banggit ni Milagros sa kanyang anak na mahimbing na natutulog. Narinig naman ng kanyang asawang si Felix ang kanyang sinabi. Kaya lumapit ito sa kanya't pinatong ang kamay niya sa ibabaw ng kamay niya na nakahawak sa kamay ng anak nila. I love you, Han. Gagaling din ang anak natin. Sinisigurado ko sa inyo hindi na makakalapit pa ang hayop na yun sa anak natin. Mahinang tugon nito at tinalikan ng noon ng kanyang asawang si Milagros. Jobert's POV. Nagising ako nang marinig kong cellphone ko na nag-ring ito. Kaya kaagad ko tong kinuha at sinagot ang tawag. Hindi na rin ako nagabala pang tingnan kung sinong tumatawag dahil inaantok pa ako. Hello, who's this? David, we're going home. Dahil sa sinabi niya ay nagising ang buong diwa ng katawan ko. Shit, ha? Bakit? Anong gagawin niya dito? I ask. Hindi na ito sumagot sa tanong ko at basta na lamang niya itong inend. What the heck? Uuwi na dito sa Pilipinas sa mga kapatid ni Telma. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa binalita ni David o kakabahan. What if alam na nila ang nangyari sa kanilang kapatid? Iyon ba ang dahilan kaya sila uuwi dito sa bansa? I guess, but I'm not sure. Ano kayang mangyayari ngayong naghahabol si Lino kay Telma? Magawa kaya nitong mabawi ang asawa? At bakit nga kaya umuwi ng Pilipinas ang kapatid ni Telma? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.